Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, flip top ulit tayo. Second sight pa rin. M-Zite versus Plaridel. Guys, katatapos ko lang panoorin yung Surgenio versus Saint Ice. At tangina, ang ganda nung battle na yon. Woo! Actually, andito pa rin yung ano eh. Yung, alam mo yun, yung aftershock nung battle. Nakapagpahinga na ako guys. Nakapanood na ako ng mga reviews ng, actually nanood ako ng reviews ng motor. Wala lang, ano lang, pampa cool down lang guys. Kasi gusto kong bumili ulit another one, but hindi na 150cc. Share ko lang. Gusto ko yung ano eh. Gusto ko yung Zone Test 400M. Yung ano, yung 400cc. So, kanina habang nagko-cool down ako, yun yung pinapanood ko. Pero ayun, hindi ko na natapos kasi ang haba, 20 minutes ata yung review doon. So, mamaya ko na lang siguro tatapusin. Pero ayun, going back, M-Zite versus Plaridel. Isa rin to sa mga nagawan ko ng prediction video or prediction reels sa FB page ko. Bisitahin nyo na lang kung interested kayo. And syempre, huwag nyo kalimutan na mag-like and mag-follow. At syempre, kung gusto nyo, i-share nyo na rin. Kahit tapos na yung battle, kayong bahala. Basta, tulungan nyo akong lumaki yung community natin. So, ayun. Hindi ko na rin patatagalin. M-Zite vs Plaridel. Check na natin tong battle na to. And, game. Game. Yo. Rinig. Malinaw. Basic lang daw sa kanya yung mga technicals. So, sample lang kita ng mga setup na advance parang day zero. Yo, sound check. 12 fucking years sa game, di mo ba ang kalidad at nanatili sa market? Pero kung hahanapan mo ako ng bago, may bit-bit ko na gamit. Ito si Langit, Lupa, at ikaw ang napili kong prospect. 41 years old, piling Lebron, tangina, sa mga tira nakapos. Posterize to sa akin, boss, sa video habang yung tira nakapos. Di man yang stanalika sa aking clip at click magtatagpos. Sa unang round, harap-harapan, kitang-kitang tatagos. Hindi magets kasi sobrang tanda. Ba't pinapayagan pa ni Boss Eric na sumali to? Boss Eric. Sa sobrang handa, parang spaghetti sa January 2. Sobrang hando. Oh, yeah. Tangina mo. Ang ganda nun na sobrang handa. Parang spaghetti sa January 2. Tangina, classic yun Boss ah. Eric na sumali to. Ayos. Laban sa sobrang handa, parang spaghetti sa January 2. Yeah. Anumang araw, anumang buwan, kahit saan pa to umabot, hindi mo ako kayang harapin parang katotohanan ng mga sinasampa mo kurakot. Bulag-bulagan ka pare, kaya ka binigyan ng sight. Sobrang hirap paliwanagan ganyan kapag minimal lang light. Mga stereotypical na ang sarap iwanang critical lang light. Ironic na galit sa CHR. Tapos biglang binigyan ng right. Talagang pikit kapag inaabot. Grabe technical Wala mo na skill. itong makatap out. Ahon 13 parang Earth Hour. Kasi isang oras itong blackout. Yung gameplay mo, napaglumaan na. Para kang gunbound, useless at mukhang tanga. Parang face shield nung lockdown.
Yeah. Tawag niya sa resort, Yeah. yung gameplay mo, na paglumaan na, para kang gunbound, useless at mukhang tanga, parang face shield nung lockdown. Tawag niya sa resort. Di ba may kanta kayong Inhale, Exhale? Saan yun ni-record? Resort ang puta. Kaya kahit nasa taas tayo ng poster, walang may paki sa atin. Tangina ka. O di ba? Walang bumabattle sa'yo sa POI kasi hindi ka nila kilala. Hinati mo ba naman yung 0 para maging 0.5? Huwag ka ngang nangaaning. O kaya napapraning kahit doblehin mo yung 0.5, wala nang 0 darating. Sabi na pa kay Sinay, no? 3 gunshots, 2 sa dibdib, tas gumano, no? Utangin mo, 4 yun. Tas isa sa ulo. Utangin ay dilima na yun lahat. Akala ko ba strength in numbers, ba't ang hina mo sa math? Teacher ka pa niyan. Pinapasahod gamit buwis ng mamamayan. Kung sa entablado nyo nagbibigay ka ng karangalan, sa entabladong to ikaw ang mawawalan. Kaya naman, kahit yung pondo kulang-kulang, sila ay puro sige lang. Alam nang ninanakawan siya, di lang siya nakikialam kasi di siya marunong magbilang. Tong inong EMSA ito, laging handa talaga. Sobrang handa. Parang parang handa. Ano yun? Handa, parang spaghetti na sobrang handa. Putang ina yun, basta yun. Hayop. Putang ina, paano ko ito umpisahan? Technicals Technicals yung handa ni Emzite, doon siya nag-rely, sumabay siya sa estilo ni Plaridel na technicals. Di ba? Syempre, ilang beses natin na review si Plaridel and I think sa akin yun yung best way para labanan si Plaridel. Feeling ko kasi kapag entertainment comedy yung pinanglaban kay Plaridel, feeling ko kaya niyang i-overpower yun sa technicalities niya. 'Di ba? Pero sa ko lang yun, opinion ko lang naman. 'Di ba? Pero yung ginawa ni Emzite na more from start, middle to finish, nag-rely siya sa technicals, tapos yung mga technicals na yun sobrang advanced ng mga ginamit niyang references, 'di ba? Yung langit lupa naipasok niya pa yon, 'di ba? So marami siyang references na ginamit na para sa akin swak doon sa sulat niyang technicals at lahat din yon directly para kay Plaridel. Although may konting comedy dito si Emzite, yung about doon sa 4 yun, 5 di ka marunong magbilang, teacher ka pa naman, 'di ba? Di niya alam na ninanakawan siya kasi di siya marunong magbilang, 'di ba? So marami siyang, ang pinaka na showcase ni Emzite dito syempre yung rhyme schemes, yung one line, two liners na mga jokes, na joke, yun lang naman yung tatlong, yung 2 sa balikat daw tapos isa sa ulo, 5 na yun, tatlong gunshot lang naman daw yung yung sinabi ni Plari, 'di ba? So na-expose or in-expose na Emzite yung line na yon kay Plari at nagland yon sa comedy. And okay na panghalo yun. And then, after nun, balik sa technical si Emzite and still, the momentum was there and hindi nawala yun. 'Di ba? Nagustuhan ko kung paano inumpisa ni Emzite yung round 1 na parang magaling ka daw sa technicalities, magagaling ka daw sa technicals. So ito, bigyan ka ng technicals na advance. 'Di ba? So klaro. Ang klaro nun, and sa tingin ko early part pa lang ng round 2 na Emzite, nakuha na niya yung momentum. So wala na tayong dapat pag-usapan doon sa momentum kasi wala umpisa pa lang nakuha na ni Emzite. And yung consistency, walang dead air, lahat kumokonekta, lahat tumatama. So I think round 1 malakas yun, and tignan natin kung makakasabay si Plari doon sa laro niya mismo. So game.
Game. Game! Sa laban ng M-Site versus Marshall Bonifacio. Boss, ginawa ka ng assistant. Yung Pumayag tinulak. ka nun. Kailanman hindi sa'yo yan ginawa ni Tweng. Sobra akong nagulat. Porkit ikaw lang hindi nag-a-addict sa pricing, ginawa kang tagatulak. 3GS ka talaga, boss. MC, referee, may closeness. Bad trip ang pangit. MC, dikit masyado sa referee. Ano ka, ref magnet? Kaya kawawang Marshall, sa laro ay inagawan, trinidor at ninakawan, sinulsulan yung presidente, si Emilio niligawan, sa panalo siya ay eager, kinunsyaba niya yung leader, talagang may basbas ng presidente para magnakaw ang speaker. Kaya pala kampante ka sa gera, tiyak na ang panalo, malalanghap mo na ang pera, kaya ayos lang na magpuyat at magka-eye bags, may matatanggap namang maleta. Kaya easy win, easy money. Tila macho dancer sa Adonis. Para kalaban ma-abolish. Kinailangan ng accomplice. Para ikay maging accomplished. Kaya paldo. Tiba-tiba na naman tong M-Site. Kinikita na niya yung hindi pinati nakikita. Tila ba meron siyang third eye. Kanang kamay kanya. Sa kanya ka rin kumakapit. Para kang babaeng bayaran. Babae rin na adik, nagpapagamit ka, ikaw rin ay gumagamit. Kaya isa buhay na konsyerto, umani at kumita. Wala namang kwestiyon sa abilidad mo at rima. Pero para umangat pangalan, may kapatid ka na humila. Oo, pinaghirapan mo yung isa buhay ticket, pero pinasingit ka sa pila. Klaro at malinaw sa kuhang pitik. Yung Mark Phil walang rebuttals, wala na siyang imik. Tunggalian na magtropa, halatang lubhang pilit. Nag-zip ng lip yung lip cramp para ikaw bukang bibig. Karera'y walang lubak, tila may sebong pampagulong. Indeed, legends are not born, legends are made kasi merong kang katulong. Kaya ikay tinulak madiin, sayay galawang malagim, hindi sa'yo lahat ang bit-bit mong patalim. Kaya tanong, ikaw ba talagay may angking galing o di kaya'y magaling lang mang angkin? Pangit ang Got Bars clothing. Kaya 2x2 costume party, walang para sa'yo na imbitasyon. Binihisang ka lang ng shernan, makadalo lang sa selebrasyon. Ang paliyabin ng yung karakter, noon na'y di tiyak. Nagkaroon lang ng panggatong, 2x2 na inasibak. Alam ng mga OG, alam ng mga true fans, alam ang iyong placement. Sa casual, fans ka lang naging formal na kampyon, ganun ang fashion statement. Kaya kanilang pinagsamahan, may saya, may hirap at pait. May natuwa, may naiinis at galit. Ngayon magtiis sa hiya at sakit. Dahil hinubarang ka ng katotohanan, manghiram ka ulit ng damit. Isa buhay recipe, lasang lip cram. 2x2, rekadong shernan. Tinimpla mo't hinalo hanggang sa pwede nang masubo. At ikaw yung kusinerong unang tumikim sa sarili ninyong luto. At sa pagpunit ng iyong pagkatao, konklusyon ko'y natahi. Tumutugma yung ref sa chef para yung hain mas madali. At pag yung luto di bumenta, tiyak lalamig yung ulam. At kampante naman tong chef na may ref siyang pagtataguan. Pistado ka na hoy, nauga ba kita boy? Sa pagsibak o ng saging, nabulabog tong unggoy. Kaya iribat mo lang yan lahat, sumagot ng pabalang. Bumoses ng meron pang kasungitan. Dahil at ng ginawa mong kabaluktutan, meron ka namang katwiran. Okay. Itong sasabihin ko, mabilisan lang. Unang-una sa lahat, syempre, props sa round 1 ni Plari. Malinis niyang naitawid yun. Malinis niyang na-perform yun. Malinis niyang na-deliver. So, props doon. Hindi natin i-disregard yung round 1 ni Plari. So, deep dive tayo guys. Explore natin kung ano yung naging content ni Plari. Yung estilo ni Plari na technicals, nag-focus siya doon. Yes, malinis. But I think sa technicalities na sinabayan ni M-Site, kay M-Site yun. Sa punchlines, kung merong mang punchlines si Plari sa
round 1 na perform niya, I think hindi naging ganon ka-effective. Naging flat, naging dead air. Unlike kay Mzite, yung mga punchlines niya, yung mga references niya, yung mga angles niya, sobrang tumatama, sobrang naging effective, sobrang direct para kay Plari. So, dalawang kategory na yon, or I think ilan na lamang si Mzite doon. Sa effectivity rin, and no doubt men, Mzite yun. Ano pa? Marami pa eh. Gasgas na angulo yung napili ni Plaridel. Yung about dun sa isa buhay, 2x2, lip cram, Shernan. Tangina, ang dami ng battle ni Mzite na halos ganun yung ginamit na angulo sa kanya. So I think the creativity din, yun yung nawala din kay Plari. 'Di ba? Gasgas na angulo na yun eh. Kung gagamitin man niya yun, sa tingin ko kailangan niyang makaisip or mas maging creative para bago sa pandinig. Pero hindi, nag-focus lang din siya sa ganun. So I think ayun yung mga nakita ko. And sa tingin ko malinaw na malinaw Mzite yun. 9-7 in favor of Mzite. Effectivity pa lang eh. Kuwang-kuha na ni Mzite yun. Writtens pa lang, punchline, makers pa lang. Kuwang-kuha na ni Mzite yun. Tapos angles, Mzite yun. Mzite, round 1, 9-7. Round 2. Tangin ang mga linyang yan. Puro kapabida. Sinisita mo pa. Eh, may mga pumuri nga sa akin nun. Ang tawag doon, props kay Enigma. Ano, tanginang yan. Sa instabladong to, ikaw ang lalagapak. Oo, ako ang kanang kamay niya, kaya nga ako yung panapak. Tanginan to. Gawin mo namang malikain. Puro ka rep ng rep. Kahit mag-rep ka ng rep, panis ka sa akin. Okay. Tanginan to. Pangalan niya sa Facebook, George Grenade. Boom! Sa flip top, Plaridel. Ito, walang kahit anong punchline. Gusto ko lang malaman nyo na ang tunay niyang pangalan, Kim Jonel. Legit, Kim Jonel. Naka-check-in to dyan. Check nyo sa lobby ng hotel. Binigyan niya daw ng pustiso si Rapian para merong souvenir. Gets ko yung veneer. Pero ano yung sou? Tangina, pakilinaw. Pag wordplay, dapat dalawa yung meaning ha. Sige nga, pakibilang. Gusto tunog maangas, karahasan ng pinairal, puro pagpapakita ng pangil, hindi makitaan ng wisdom. Oh. Kompletos recados ang Yeah. basic schemes at tanong ay laging, ba't lagi ka nakatodo sight? Even if it's just a walk in the park sa beach na to na parang Dolomite. Basta pag ikinasa, kahit sa ang liga, yung mga linya, panatilihing effective. Para mabigyang hustisya yung mga binayad nyo kasi yung hustisya ko hindi selective. Lumaban to ng quarantine battles. Naka Denver Nuggets na short. Naka Lakers na jersey. Naka Hornets na cap. Buti, hindi ka binatukan ni Enigma. Kasi iha, mali ka nang pinasukan mo na liga. Tanginang to all-star swag. Tinalo mo si Poison at Slack. Eh lahat ng tinalo mo nag-choke, di ba? Leche. Tumalo ka ng naka-A game, huwag kang umasa sa swerte. Ikaw ang kauna-unahang beneficiary ng veto. Oo, alam ko. Wala, hindi mo yung kasalanan. Pero bakit hindi ka na manalo-nalo kapag kumpleto na rounds ng kalaban? Kagaya kay Plasma, pinagbintahan mo nagsasyabu, ang laki-laki ng tao. Paratang ng kung ano-ano, puro invento. Tapos yung mga kalaban may kabit daw, puro fake news. Ano pang i-expect nyo? Maglalatag ng argumento, tapos pag hinanapan mo ng patunay, wala siyang mahagilap. Pati nga yung mga script nila na pang Facebook, comment section, binabanat niya sa flip top. O ano, sige lang, tuloy mo lang. Magbubunga din ang kakahimod. At yung mga tulad mong blind follower ang pinakaunang matatalisod. At ngayon,
napalapit na sa danger, yung mga tulad mong fame, whore, napakadumi na on pay, per sanay na under the table, nakahanda na yung payment, you always get what you pay for, nakaabang na sa basement, di ka na pwede mag-rain check, tapos to agad in a day, sir, para pakyawan na labor, kasi gagawin ko tong pay, shit, yung mga tahi naka-stable, para ba siyang naka-play, dead, steady na lang at stable, kung dumating ang enabler, makakauwi kang disabled. Inang M-Site to. Wala akong masabi sa performance na M-Site. Ang ina, handang-handa talaga. Tsaka isipin nyo ang sipag na M-Site bumatel ngayon. Diba? From last year. Sunod-sunod yung mga battles niya. Pansin nyo ba yun? Tangina, parang kada after one event may battle si M-Site. After that event, 'di ba? Every other event may ano siya, may battle. Ano ba masasabi ko doon? Tangina, wala eh. Wala akong masabi doon sa round 2 na M-Site, tol. Ang linis. Tapos na-expose niya si Plari sa mga past battles niya. Yan, tulad nun. Yung kay Plasma, pinagbibindahan doon na nagsashaboy. Yan, laking tao nun. 'Di ba? So marami pa siyang, actually parang gusto ko na lang siyang panoorin. Nakapagdikta si M-Site ng magandang round sa round 1 Kaya siguro yung pasok ng round 2 kaabang-abang din. Ngayon, tulad nun, natapos niya yung round 2 ng natapos niya yung round 2 ng malakas. So yung round 3 naging kaabang-abang. 'Di ba? Wala na akong ibang sasabihin pa dito, tol, kasi para sa akin ang linis ng round 2 ni M-Site. Effective rhyme schemes, references, angles, wala, ano tol, just yung pag-expose or pag-dissect niya kay Plari, sobrang epektibo. So I think that should do it, guys. Rounds 1 and 2 ni M-Site halos the same, 'di ba? Or I think mas malakas yung round 2, I don't know. Pero Plari, pakinggan natin to. Yeah. Round 2 game. Pinangalandakan ko daw yung aking natapos. Aking propesyon, diploma over diskarte. Aking pagiging mabuting estudyante. Ikaw, ano pala dapat ipagmalaki? Yung nag-cutting classes ka, tapos tumalong ka sa bakod? Pangarap ng nanay mo, maging pulis ka. Pero pinili mo, maging tanod. Roving, freestyle, tara, kape. Rapper na tanod starter pack. Ano pa? Yung pumasok ka na lasing para sabihin na gangster? Ever ready wants to go big? Gusto maging tiger? Alala niyo si Tiger? Tiger, yeah. Trending online? Yeah. Well, kung hindi, I will unlock the truth sa dinala kong susi. Ever ready? Gusto maging tiger? Isang malaki na pusi. Ano pa? Sabi na eh. Payabangan, all in. May teacher kang napa-walk out. Ako, kaya kong bumili ng ticket kahit presyo pang walk-in. Don't get me wrong. Walang masama sa pagiging tanod. Makinig muna, Pips. Akin lang, wag nating pigilan kabataan mag-aral ng mabuti. Tigilan mo yan, please. Mali yung ikaw yung nang de-discourage. Ikaw pa yung may courage na mang-dis. Tinawag mo pang nerd si GL? Porket good student yung tao, kinukutsa mo pa? Bakit? Pag nahuli mong nagdadrugs yung anak mo, matutuwa ka ba? Ulul! Kaka-street smart mo yan. Baka ka humingal, baka ka magsisi. Street smart ka, ako, expressway. Ito na yung epekto ng pag-expose na M-Site kay Plaridel. 'Di ba? So, kanina sa round 2 ni M-Site, may mga linya siya na puro fake news daw. Yun nga, kaya nga yung example ni M-Site, yung si Plasma daw, pinagbintangan ng Shashabon, laking tao, tapos puro may mga kabet, yung yung mga partner. So, more on fake news nga daw, sabi ni M-Site. Tapos ngayon, eto na. May mga ganong angulo na si Plari para kay M-Site. Ayan, yung pagdodroga, anak, tapos pagiging pulis yung gusto, naging tanod. So, di ba? Wala na, hindi na siya ganun ka-impactful kasi wala na, expose na ni M-Site eh. So parang ang thoughts natin doon, another fake news na naman si Plari, hindi na naman tumagos yung delivery, hindi na naman naging ganun ka-convincing yung delivery, di ba? So ganun yun yung epekto na sinasabi ko ng pag-expose ni M-Site kay Plari.
Diba ang effective? Tutuwa ka ba? Ulul! Kaka-street smart mo yan. Baka ka humingal, baka ka magsisi. Street smart ka, ako, expressway legal, 400cc. And I have my seat, and I have my throne. May-ari ka ng Motus, I'm a league of my own. Spoiled brat, sige, tantrums. Buhat mo sarili mong bangko, ako, buhat ko buong classroom. Same lang naman tayo ng aspirations, goals. We pray and we dream. The difference is, you only have the streets. Ako, I have ways and means. Kaya, I have ways and means. Simple lang naman ang aking pinupunto. Sa paaralan, tinuturo ko yung anong tama at mali. Sa kalye, magkakamali ka muna bago ka matuto. Tapos sasabihin mo kay Lucas na kontrolado mo kami, na hawak aming kapalaran, na alam mo aming destinasyon, alam mo aming hangganan. Bakit? Nung ako'y nakipagkamay, natansya mo ba't sinukat? Ramdam mo yung kalyo ko, di ba? Pero hindi aking mga binuhat. Pwede mo rin akong pintahan ng maling kulay kung yun talaga yung asal mo. Pwede mo rin akong guhitan, pero hindi yung palad ko. Pwede mo rin akong aralin, ikaw muna'y madadapa. Braille reading sa mga bulag. Bago mo ako basahin, ikaw muna'y mangangapa. Pwede mo rin akong gayahin, di pwedeng pagnasahan. Nahawakan mo lang yung palad ko kanina, hindi aking kapalaran. Kaya ang sabihin, kontrolado mo kami, nagbibigay ba sa'yo ng kilig? Tandaan mong hindi nakakapugot ng ulo yung paghawak sa leeg. Ayun, mababangga ka lang ng sarili mong paandar. Ika'y mauungusan at sa paggulong ng yung palad mo yung nagulungan. Kasi pag nauuna ang yabang, walang aral na nakahagip. Hinahabol ka lang ng ganti, karma ay nasasabik. Matarik yung pataas, hingal pagpapanik. At pag nahulog ka sa bangin, walang akyatan pabalik. At itanim sa iyong kokote, sa maduming isip ay panghugas. Magsilbi sana ng paalala, ito sana'y di kumupas. Na kung kahapon ginawa mong aral, lagi merong kang panlunas. At pag tama desisyon mo ngayon, kontrolado mo ang bukas. Wala, ineffective si Plari dito. Sobrang naapektuhan ng pag-expose ni Mzite. Yun yung nakikita ko sobrang na-expose ni Mzite si Plaridel, kaya wala, naging na-lessen yung impact ng bawat angulo niya. At hindi niya makuha yung momentum, guys. Yun yung shield na ginawa ni Mzite sa rounds 1 and 2 niya. Pag-expose kay Plaridel, paghuli kay Plaridel sa content na gagawin niya. Kumbaga, in other words, na-predict ni Mzite na ganito yung gagawin. Sobrang classic Mzite yun. Yun. That should do it, guys. So, rounds 1 and 2, Mzite yun, 9-7, 9-7, and I think Plaridel wasn't on his A-game or masyado lang malakas si Mzite para sa kanya na lessen yung impact sa mind games, sa chess games na wala siya, tol. Diba? It is a chess match, guys. Ang battle rap is a chess match. Kung kailangan mo agad makita yung bago pa siya gumalaw, dapat alam mo na kung paano mo siya i-counter. So, ayun, it's a chess match, guys, and I think Mzite have the edge on that 2 rounds. Round 3, pakinggan natin. Game. Kontrolado mo ang bukas. Yun ay kung aabutan ka pa, leche ka. At bibili ng walk-in price, MC ka. Tanga ang puta. Huwag nyo nang pansinin yung mga banat yung average. Tignan nyo, invento, nagkakating daw ako, scholar ako, elementary, high school hanggang college. Agay. Tanginan to. Kaya itong mga linya niya sa akin ay daig. Yes, you're a league of your own, but I'm out of your league. Inan to. Paborito niyang gawin? Mag-share ng fake news. Yun na Tapos pag naman. pinakitaan mo ng resibo, i-delete. Pag nakakita ng AI, Sara nakikipagkamay sa magbibigay ng gas, kinikilig. Magpiprint ng karton, susuotan ng jacket. Susubuan ng pagkain, nakakabagabag. Dito nga sa flip top, pag bumoto, pinapaliwanag. Yung gusto nyong iboto, di nagpapaliwanag.
magturo sa mga estudyante mo kapag history yung subject? Paano mo pinapaliwanag kung sino yung sumulat ng Noli at Elpili at yung pinakarason kung bakit? Tapos pag naiisip kong taon-taon, paulit-ulit nyo yung tinatapik, ang sakit sa anit. Sa mga estudyante, payag kayo, yung nagbibigay ng test di marunong mag-fact check. May dumating lang na oil tanker, pangalan Sarah Sky, may post agad to. Para kang sintu, pre. Kahit Brunei, di kayo bibigyan ng gas kasi hari nyo si Roque. Didilis, bangag, karton, maleta, nagtatalo-talo pa talaga itong mga gago na to. O kay Imelda, may mga binawing alahas. Sa inyo naman, may nakatagong bato. Speaking of bato, mga suntok mo parang bato kasi hindi pumapasok. Bato, okay, bars. Tangina mo, site. Yung iba naman, pabalik-balik ng Europa, ginawang hagdan, kakapanik panaog. Meron pang nagtago sa Europe, tas nahuli lang sa checkpoint. Tang-inang yan. O sige, tama na lang yung ibang bansa. Pag-usapan naman natin yung sa mga Pinas lang. Para Mga sa Pinas mga lang. maagang nabawian ng buhay at sa pagpatak ng mga luha. Para sa kanya, masagana ang pamumuno sa dami pa namang naging pataba sa lupa. May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka! May nawalan ng anak, kapatid at pamangkin. Loyalty mo wala sa bayan, putang ina mo si Plaridel ka pa man din. Putang ina. Plaridel! 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 Mahiya ka kila Luna. Hanggang ngayon, ikay birheng naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Sumusunod ng walang tanong kung susumahin ay alipin na to. Nakasuporta sa mga taong dahilan kung ba't sa sariling bayan ay para pa rin bilanggo. Na para sila makalanghap na sariwang hangin, tayo ang naghihingalo. Nakayuko na ako sa sobrang baba ng tingin ko sa'yo. Tang ina, goosebumps to, lo. Tumayo yung balahibo ko doon. Puking ina mo, M-site, hayop ka. Goosebumps hanggang ngayon, nakatayo pa rin sila. Tama na, pinost ko na sa M-site. Tang ina nun. Ang ganda nung ano, si Plaridel ka pa man din. Pum! Ang ganda ng ang ganda ng energy niya dun sa, o sige, tama na ibang bansa. Pag-usapan naman natin yung Pinas lang. Double meaning eh, no? Pinas lang, sa Pilipinas lang, tsaka Pinas lang na pinatay. Shit, man. Shit. Ano? Iyak na lang kayo? Humanda kayo sa 2028? O ba't? Sino bang nabudol? Kami ba? Tinutulan na yan dating-dati pa. Putang ina, mga propagandang meaningless. At oo, tang ina mo nang gagaling to sa dating kapwa mo, DDS. Ay, gago! Hindi ko na kaya to. At oo, galing yan sa kapwa mo, DDS. Shit. Bakit dati? Bakit? Ano na si Zite ngayon? 'Di ba? Dati eh. Fuck. Hindi ko kaya to. Hindi ko na kinakaya to, Zite. Intindi mo dito. Oo, tang ina mo nang gagaling to sa dating kapwa mo, DDS. Ang lakas. Gago. Ano? Budol? Tangin na tinutulan na yan dating-dati pa. Anong unity? Pwe! Pilipino! Laban sa mga mapang-abuso, yun ang tunay na pagkakaisa! E paano kung yung mga pinagdaanan ng iba, yun naman ang maranasan mo? Ikaw naman yung malagay sa sitwasyon na dating nilalait-lait at tinatawan-tawanan nyo. Paano kung ikaw naman yung walang kalaban-laban? Paano pag nagkaganto? Tipong wala na sa guhit ng palad, wala na sa kalyo, kundi nasa dulo ng daliri yung kapalaran mo. Sabay,
bang bang sa magkabilang tuhod habang sa sahig nakatukod ang mga kamao. Parang idolo mo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakbo. Woohoo! Marami saksi o sa harapan pa ng lente. Ikaw naman na magmakaawa. Tama na po, tama na po. Tangina mo, may basbas to ng presidente. Bang! Putang inang yan. Ikaw naman yung magmakaawa. Putang ina mo, basbas to ng presidente. Wala akong pake kahit marami saksi o sa harapan pa ng lente. Ikaw naman na magmakaawa. Tama na po, tama na po. Tangina mo, may basbas to ng presidente. Bang! Putang ina, hindi pa rin tapos yung goosebumps ko, tol. Say, tama ka na. Hindi kasi makikita sana eh. Hindi makikita eh. Oh. Pero, fuck. Halos half ng round 3 ni MZ. Nakatayo tong balahibo ko. Puking ina. Ang tanong, kaya bang tapatan ni Plaridel yung ganong kalakas na MZ? So, eto guys, ano ko lang, hindi ako nakapanood ng right of way event. Hindi ako nakapanood. Pero, yung day 2, yung MZ versus Article Clipted, yung kaibigan ko kasi nakapanood siya. And, putang ina daw ni MZ doon. Ang lakas daw ni MZ doon. And, kung malakas na si MZ dito against Plaridel, ano pa yung MZ na nagpakita doon kay Article Clipted? Diba? Woo! What the fuck? Yeah, Plaridel, ayoko na mag-comment sa round 3 ni MZ. Tangina, perfect yan. Perfect yun, tol. Yung sense ko na yung yung sense ko na yung nagsabi sa akin, oh, tama na yan kay MZ, mag-Plaridel ka na. Ganon kalakas yung round 3 ni MZ. And sabihin natin, or baka may mag-defend na hindi naman tumatama kay Plaridel yung round 3 ni MZ, Bahala na kayo mag-explain, comment section, pero I think ayun yung pinakamalakas na na round sa battle na to. Plari tayo. Maka Duterte daw ako. Adik kasi yung lola mo. Idol mo Trillanes. Game! Kasalanan na ba bumuo ng pamilya na winasak ng iba? Oy, linya niya yun. Niyang pautot. Linya niya yun. Magaling. Knight in shining armor, tagapagligtas. Pero sa kada event, may chicks to dyan, may chicks to rito. Pag may babaeng dumaan, 360. Wala na. Na-expose na MZ about dun sa fake news Na-expose na si Plari, kaya yung mga ganitong angulo, ineffective na to. May chicks to dyan, may Diba? chicks to rito. Pag may babaeng dumaan, 360 yung head turn na parang eksorsismo. Talaga bang tagapagligtas ang iyong misyon? Pero masama din intensyon. Para lang administrasyon. Aayudahan tayo ng sardinas, nanakawan ng bilyon. Tagapagligtas o propeta. Pero emotionally, asawa, kinulata. Emotionally, asawa, kinulata. Emotionally, asawa, kinulata. Ibang bebot, tumungga ka. Mistula ka si Moses kasi may bitch kang binuka ka. Your wife thought that you're a gift from the gods. You one sneaky motherfucker. Sa isang whore na kaakbay. Ma'am, yung knight in shining armor mo, madam, sa Trojan horse nakasakay. Di mo ramdam ang kanyang hapdi at panagoy. Ang manhid mo pa, boy. Last resort ka ng asawa mo, sa ibang bitch ka lumangoy. Pero useless na, even if you swim your heart out. Michael Phelps to pag nag-freestyle, kaya champion ng tryouts. Kaya patay mali ka na lang, love. Huwag ka nang pumapalag. Sa tulad mong nagbubulag-bulagan, hypnotismo tumatalab. Ayo, anong pinagkaiba mo sa ex ng asawa mo? Garapalan ng pangit, mga asal ay ganid. Dalawang demonyong nagkakarera gustong makaranas ng langit. Kasi M-Site Everready, karakter na vice versa. Yung isa, good father and provider. Yung isa naman, taong manyakis at bully. Everready, isang maamo na pusa. M-Site, among mahilig sa pusi.
among mahilig sa pusi. Kaya, Kaya kawawa si wifey, golden rule, ni-reverse nitong putang ina. Quote and quote, gagawin ko sa'yo yung ginawa sa'yo ng iba. At Bisaya ka nga ba talaga? Pues mother tongue sa mother tongue, puro babae naglamutak. Magkaalaman sino tigasin, sino nga ba yung panukat? Ikaw na may dila na panghiwa, ikaw na may dila na panugat, or ako na purebred na Bisaya na ang dila ay makunat. Bisaya sa salita versus Bisaya sa dugo. Bisaya pag nagsasalita tiyak tong madugo. Baseball bat sa iyong bungo, luggage cadaver, salvage massacre, duct tape sa iyong bibig para may language barrier. Savage question, sir, Bisaya ka nga ba talaga? Pwes tumahan ka na dudong, may dial sa dialect. Tumawag ka ng tulong pagkat di natuurong. Basag na bote, panaksak, deep wounds, deep cut, aiming for your weak spot. Wala akong dalang kutsilyo na-claim mo lang yung beer stab. Shitwak, mapapaihi to nang wala sa oras. Napainom ng diuretics, pananaksak ko'y in and out parang nasa biometrics. Butcher skills na basic, mag-uunahan na sa paghiwa. Yung pagsirit di tumila, maglalabasan mga pare. Tapos na ba yung misa? Kaya mga marites halina, inyong paligiran, inyong kagiliwan. Sa mga nauuhaw pa sa chismis, may gripo sa tagiliran. Kaya Bisaya, M-site ever ready. Sa iisang kahon nililigpit, ipipilit isisiksik, espasyo maninikip, katawan manliliit, katawan manliliit. Para ma-justify nating lahat, pinaka-cute ka sa 3GS. Wala wala nang effective yung, I think all 3 rounds ni Plaridel ineffective na lalo na nung na-expose talaga siya ni M-Site. Kaya wala na lesson na yung impact. Na corner talaga si Plaridel ni M-Site doon, and si M-Site naman iba-iba yung atake. Pinakamalakas yung round 3, and I think hindi na natin kailangan pahabain pa yung explanation. And ayun, 9, 9, 10, and that's 28 points for M-Site. Kay Plaridel naman 21, 7, 7, 7. And so that's 28 to 21. All 3 rounds M-Site. Nakuha ni M-Site yung tamang gameplay para kay Plaridel. And yun yung pinaka naging effective na estilo sa battle na to. Hindi siya masyadong nag-rely sa jokes, nag-rely siya sa technicalities, and sa technicalities makita-kita yung lamang ni M-Site doon. Meron pa yung pag-expose niya, yung pag-breakdown niya kay Plaridel, yung yung prediction niya kay Plaridel na ganito yung gagawin, sobrang lumitaw Kaya yun, no-brainer guys, all 3 rounds M-Site. M-Site versus Plaridel, against Papeses, para sa kanilang pareho. Boto ng Murado, 5-0, against tayo lahat para kay M-Site. Maraming salamat kay Enigma. Abangan nyo syempre Motos Run version 2, abangan nyo yan. Ilo-launch na namin yan. Syempre Motos Battle League pa rin. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayun, sinyo, isa ako sa bumoto kay M-Site. Yung round 1 ni M-Site, parang medyo okay pa, parang flat, parang warm up pa lang yung dating. Pero binigay ko yung round 1 kay Plary kasi mas natripan ko yung mga lines niya at mas effective siya, mas pasok yung mga ginagamit niyang linya kumpara kay M-Site. Round 2, eto na, mas naging pataas na yung level ni M-Site nung round 2. Mas malakas, mas may flavor, mas marami siyang skill na pinakita nung round 2. Kay Plary naman, sobrang daming quotable na lines. Mas malakas siya kaysa nung round 1, pero wala siyang linyang nung round 2. Parang wala siyang linyang finish him na linya. Kaya binigay ko yung round 2 kay M-Site. Round 3 na yun. Nakita nyo naman, yun yung pinaka beast mode ni M-Site na round. Kahit parang mismo nga si Plaridel, naramdaman niya na kahit yung round 3 niya hindi natutumbas sa round 3 ni M-Site. Medyo parang di na siya ganun ka-confident mag-spit. So round 2 at round 3 M-Site. Zaki, binoto ko si M-Site. All 3 rounds. All 3 rounds. Nung first round, medyo dikit pa.
Pero yung rounds ni MZ palakas ng palakas, dahan-dahan siyang nagle-level up. Tapos nung later rounds parang sobrang linaw na ng lamang ni MZ na parang hindi na kayang Hindi na talaga. habol pa ni Plaridel. Pero props pa rin kay Plaridel, di siya nawala, tinuloy niya yung performance niya. MZ, tayo na grabe yung material ni MZ. Parang isa sa pinakamalakas ni MZ yun. M-Site versus Plaridel, round 1. Binigay ko yun kay Plaridel kasi para sa akin mas rekta yung mga atake niya. Alam na alam mong si M-Site yung ina-atake niya sa mga linya niya. At para sa akin mas masakit yun at mas on point. Kaya round 1 binigay ko kay Plari. Round 2, ang ganda sana nung yung kay Plaridel, yung discourage wordplay, yung hawak palad kapalaran, no? Pero hindi sumapat yun kasi ang lakas nung round 2 ni M-Site para sa akin. Sinimula niya sa magandang rebuttal, sa pag-breakdown niya ng style ni Plaridel. Saka yung nag-flow siya, yung scheme niya na may flow, ang lakas nun para sa akin. Ang lakas nun, kaya round 2 binigay ko kay M-Site. Round 3, halata naman hindi malinis yung round 3 ni Plaridel sa simula, kahit na ang lakas ng combo niya sa dulo. Pero tingin ko kahit makompleto, parang hindi sasapat kasi Hindi talaga. para sa akin parang almost masterpiece yung round 3 ni M-Site. Yung inatake niya yung karakter, prinsipyo at profesyon ni Plaridel, sobrang effective nun, pati yung scheme niya tungkol sa bansa, sa politika. Yun yung mga rounds na hindi mo lang maririnig, mararamdaman mo siya, imagine mo din. Tama. Kaya kudos doon. Si M-Site binoto ko. Binoto ko si MZite. Kanya yung 3 rounds, parang nakita rin yung levels dahil sobrang galing din humabi ng punchline ni Plaridel. Ang galing niya rin mag-set up, pero kitang-kita yung gap nung experience sa battles sa laban nilang dalawa. Solid Plaridel. Ang laki naghihintay ako ng rebuttal sa kanya after nung sobrang solid na angle ni M-Site sa 3rd round. Pero ayun, ending malinaw yung laban. Yeah. Second side 15, M-Site versus Plaridel. Congrats. Iba pag live. Binoto ko M-Site 2 and 3. Yung round 1 ni Plaridel, iba yung nararamdaman ko dun sa pyesa niya. Parang may naiiwan siya sa akin na tusok. Binigay ko yun sa kanya kahit yung intro ni M-Site, makita ko na kung paano siya sinasasaniban sa init. Round 2, inaala ko ito yung pinakamalakas ko sa round na to sa ginawa ni M-Site. Kung paano niya binabalanse yung pagpapatawa niya, tapos dadali niya sa dilim, tapos biglang ilalagay niya sa profesyon, tapos itatarak niya ulit. Paano niya tinahe? Round 2, sobrang lakas nun M-Site. Round 3, kita naman natin malinis yun. Tayo na, parang sinapian dito sa M-Site sa round 2. Sa mga inilagay niya na sunod-sunod, para akong tumalon na sobrang tagal kong malaglag. Tapos yung pang-ender niya, parang gusto kong bawiin yung round 1 na binigay ko kay Plaridel. Kasi sumaktong-sakto at yun yung pinakahuling-huli kong narinig. Ang ganda nun. Props kay M-Site sa round 3 niya. Sobrang lakas. M-Site. Woo! Hindi na ako magsasalita dito. All 3 rounds M-Site talaga. And ulitin ko lang guys before this battle, bago ko reviewin tong battle na to, katatapos ko lang reviewin yung battle ni Surhenyo at ni Saint Ice. Doon pa lang full na yung isip ko kaya full na yung utak ko, kaya nagpahinga muna ako sabi ko nga sa inyo, nanood muna ako mga reviews ng motor, pero hindi ko tinapos yun kasi feeling ko okay na ako. Pero putang ina, ang bilis mapuno ulit ng isip ko, ng utak ko dun sa mga narinig ko, especially M-Site. Kaya we need to end this battle na, we need to end this video na. Pero I think nasabi ko naman na lahat. Zite, ang tagal natin hindi nagkikita, pero sana sa mga susunod sa event, sana sa pedestal semis makapanood ako
tangina, gusto ko tang i-congrats ng personal. So, yun lang. Congrats guys, congrats Mzite, men, Plari, bawi. Pero yun, kita-kits naman tayo sa next na event. Sana makapunta ako sa next event ng Flip Top, or kung hindi kakayanin, event na lang ng Motus, 'di ba? So yun, I don't know kung ano yung next na i-reviewin natin, but I think Rap Lines, yung kay C9 tsaka Oza, gusto ko siyang panoorin. Request video na pending, baka dun tayo mag-focus. So yun lang guys, and kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.